Alright. So, siyempre, bago natin simulan, ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kaibigan, na napapanahon talaga at marami hong nagkakamot ulo kahapon pa dahil nga sa pag-usapan natin yung mga pangunahing bilihin. Oo. Sige, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit na naway makapagbigay po ng inspirasyon sa bawat isa po sa atin. Okay? Yun po yung ating kahilingan. Makapagbigay ho ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Lalo na ho dun sa mga madadamot, makasarili, ganid, kailin, at yung mga mapagkunwari. Ano ba bang ibig ko sabihin sa mapagkunwari, partner? Ito yung tutulong ka kunwari. Pero sa totoo lang, pakitang tao ka lang naman. Diba? Oo. Pag may camera, may video. Diba? Dahil ang pagtulong, sabi nga po sa Biblia, kung babasahin nyo, kung marunong talaga tayo sa Biblia, kahit hindi ka naman marunong, kung nakikinig ka sa sermon, sa salita ng Diyos, sa pagsimba mo, pagsamba mo, alam mo. Diba na ayaw ng Diyos ng gano'n. May isang bata, partner. Kwento muna natin to. Basta yun, damdamin. Talagang matatouch ka. May isang bata ho kasi na ang ginagawa ho niya, kahit bata pa, ay nagbebenta na ho ng kung ano-ano po, house to house. Umiikot po siya. Parang yung mga naglalako na banana cue kayo dyan, di ba? Ano pa ba yung mga binibenta? Sampagita kayo dyan. Pero ito, ang ginagawa niya, imbis na maglaro, sa batang edad pa lang, nagdo-door to door na siya, para lang meron siyang pantustos sa kanyang pag-aaral. Kasi wala siyang pera talaga eh. Wala siyang pera. So, isang araw, wala talagang gustong bumili ng kanyang tinitinda, mga ka-music. Ang problema, siyempre, naglalakad ka, di ba? Naglalakad ka, gutom. Gutom ang abot niya. So, naisipan niya, sabi niya, ano kaya kung ipagpalit ko sa makakain? Barter na lang. Baga, bibilin nyo to, palit nyo pagkain. Para lang makakain siya, partner. So, meron siyang napuntahang isang bahay. Pagpindot niya ng doorbell, ding-dong, sabi ng doorbell Ding-dong. Diba, gano'n ang tunog ng doorbell? Paano tunog ng doorbell? Ding-dong. Iya si Darlene. Ikaw naman. Ikaw talaga, Darlene, no? Ikaw talaga. Huwag ka na, Darlene. Okay. So, ding-dong, sabi niya. Tapos, nagulat yung batang lalaki. Paglabas, napakagandang babae. Ay, a very lovely woman, kapatid. So, nung nakita niya, na ano siya, anong taga, tigalgal ba yan? So, ganda. Na-shock siya, mga kaibigan. Nawalan siya ng, anong tawag doon, confidence sa sarili. Nahiya siya na i-barter yung binibenta niya sa pagkain. So, alam mo anong ginawa niya? Ano? Nanghingi na lang siya ng tubig. Sabi niya, pwede hubang makahingi po ng tubig sa inyo. Tinitignan siya ng magandang babae na ang pangalan ay Olive. Olive ang pangalan. Hindi, biro lang. Okay. So, anong nangyari? Dahil pansin ng babae na siya ay gutom partner sa kanyang itsura. Ang ginawa ng babae, instead of water, yung kanyang ibigay, ay binigyan niya ito ng isang baso ng gatas. Isang baso ng gatas ang ibinigay. So, dahil doon, sabi ng bata, ma'am, sabi niya, magkano ba ang utang ko sa inyo? Sabi niya. Sabi naman nung bata, yung dalaga na napakaganda, no, wala kang utang sa akin, sabi niya. Alam mo kasi, sabi niya, tinuruan ako ng nanay ko na maging, wag tumanggap ng kapalit. Yung kabutihang gagawin mo. So sabi ng bata, ay ganun ho ba? Maraming salamat po, thank you so much. Galing ho sa puso ko, maraming salamat po. I really do appreciate it, sabi niya. So, malis yung bata. Dahil doon,
naging malakas ang pangangatawan ng bata. At nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos na may mga taong mabubuti pa. Ang kalooban, mga kaibigan, na tulad ho nung kanyang naranasan. So alam mo kasi dahil doon, gusto niya na mag-give up eh. Parang ayoko na, give up na ako sa buhay. Ayoko na ng ganito, parang ganon. So anong nangyari, tawag dito, fast forward tayo. Years later, isang babae ang naging critical sa sakit, mga kaibigan. Very rare po yung sakit na hindi alam ng mga lokal na doktor kung ano po ang gagawin doon po sa pasyenteng babae. So ang ginawa ho nila, mga kanyusik, mga nanay, tatay, mga kapatid sa pananampalataya sa Diyos, dinala ho siya sa syudad kung saan nandoon ho yung mga magagaling na espesyalista para pag-aralan po yung rare case na ito. Okay? So meron pong isang doktor na nagngangalang Howard Kelly na tinawagan ho na para sa gagawing consultation. So nung narinig ni Howard Kelly, ni Doc Howard, yung lugar kung saan galing ho yung pasyente, nagkaroon po siya ng strange feeling. Sabi niya, kasi doon siya galing. Doon siya galing, di ba? So, dagli-dagli ho siyang tumayo sa kanyang kinaroroonan at pumunta po sa ospital. At yun, nagdamit po ng kanyang gown. At pinuntahan po niya yung pasyente, tinignan ho niya, at na-recognize po niya yung pasyente. Sabi niya, parang kilala ko to. Sabi ho ng doktor. So, bumalik siya sa consultation room at talagang inisip mabuti at determinado siya, partner, na gawin yung best niya para maisalba, o ano ba yung save ulit sa Tagalog? Salba, mailigtas. Mailigtas sa kapahamakan, sa kamatayan, yung pasyente po, mga kaibigan. So, dahil doon, sa mga sumunod pang mga araw, binigay po ni Dr. Howard Kelly ang napaka-espesyal na atensyon sa pasyente. After napakatagal ho na struggle, kasi rare nga gumaling ho yung pasyente. They won the battle. Dahil doon, itong si Dr. Kelly ho, mga kaibigan, ay nag-request ho sa admin o sa accounting ng hospital na patingin nga kung magkano yung bill para aprubahan na niya. Alam mo nangyari? Habang tinitignan niya, sumulat si Dr. Howard Kelly sa gilid nung bill bago idalin doon sa pasyente. Nung tanggapin po ng babae yung bill, halos manginig ho siya. At medyo tumataas po ang BP, mga kaibigan. Kagagaling lang, pinataas mo kagad yung BP. Kidding. Pero binibiro ko lang kayo. Pero kidding aside, nung kanyang buksan, parang partner alam mo yung parang loto o yung dahan-dahan na gano'n, di ba? Parang tayo lang pag may bill ho sa kuryente tsaka sa tubig, para tayo nakikipag diba? Alright. Pagbukas niya, partner, nagulat siya. Kasi alam niya na hindi niya mababayaran yung bill sa hospital kung sa pang-araw-araw lamang na kikitain niya. So anong nangyari, partner, pagbukas niya, na-shock siya. Sabi niya, Speechless ba ka? Speechless. Parang yung awaiting speech. Kasi meron siyang nakita sa invoice na note na hindi niya akalain na ang nakasulat sa bill, sa side ng bill na yon ay ito. Paid in full with 1 glass of milk. Signed, Dr. Howard Kelly.
Amen? Amen. So, alam niyo rin istorya. What is the story? Yung bata na doktor, na si Dr. Howard Kelly, siya po yung bata noon na nagbibenta lamang ho house to house ng kanyang paninda na binigyan ho niya ng maiinom na gatas nang walang kapalit, mga kaibigan. At dahil doon, sa gatas na yon, nagkaroon po ng matinding pananampalataya yung bata sa Panginoon na sinasabi po niya sa sarili niya na meron pa palang mabubuting taong tulad nyo. Tulad nung babae na yun. Na tulad nyo din po. Na hindi humihingi ng kapalit kapag nilalapitan, mga kaibigan. The moral of the story is be kind and helpful. Because you never know what your kindness and helping nature will get you at the end of the day. Mga kaibigan, di ba? Hindi nyo po alam kung ano ho ang magiging kapalit niyan pagdating ho ng panahon. Kaya wag tayong maghinanakit. Kung kinalimutan tayo, that's okay. Wag tayong maghingi ng utang na loob. Pero tao tayo, minsan, guilty tayo dyan. Lahat po tayo, including me, including all of us. Guilty tayo dyan minsan na pag may natulungan po tayo, sinasabi natin, wala na to, nakalimot na to, hindi marunong. Guilty tayo bilang tao. Pero sana dito sa storyang ito, matuto tayo at ikapulutan po natin ng aral, mga kaibigan, mga kanyusik. Napakagandang tularan ho, napakagandang storya ng buhay po ito, mga kaibigan, mga kanyusik, no? Sabi nga ho sa Proverbs, don't ever forget kindness and truth. Then you will be respected and will please both God and people. Ayaw nyo yun? Hindi yung tutulong ka, pero alam mong may kapalit, partner. Lalo na sa mga ibang mga politiko. Di ba na naghahanap ka, binigyan mo, tinulungan mo yung tao, pero nangihingi ka ng kapalit. Meron akong isang kilalang politiko, hindi ko na ho sasabihin sa inyo. Pero pag tumulong ho siya, hindi ko mabanggit ang pangalan niya eh. Pero sa puso't isipan ko at alam ko sa sarili ko na wala siyang hininging kapalit. Pag siya'y nilapitan mo, wala siyang hininging kapalit. Meron din ho tayong mga kasamahan, kaibigan ho dito, avid listener ho ng stasyong ito na hindi mo ho alam. Na pag nilapitan mo, sasabihin mo, anong pwede ko hong gawing bagay para maibalik ko yung naibigay niyong tulong. Partner, sasabihin sa'yo, wala akong hinihinging kapalit. At isa po sila sa mga binabanggit ko minsang pangalan kapag ako po may mga lumalapit sa akin at humihingi ho ng tulong na aking nilalapitan na hindi rin nyo ho alam. Pero mamaya babanggitin ko. Ano pa hong sinabi? Trust the Lord with all your heart and don't depend on your own understanding. And remember, the Lord in all you do. Diba? Remember the Lord in all you do and He will give you success. Yun po yun mga kaibigan And don't depend on your own wisdom. Pero ito pinakamatindi, partner. Ito pa. Last na to. Tandaan ninyo, whoever is kind to the poor lends to the Lord and He will reward them for what they have done. Walang kapalit yan. Walang utang na loob yan sa kapwa-tao. Sa Diyos tayo nagpapautang. Ito pa, last na talaga to. And do not forget to do good and share with others and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Pero yung ginagawa ho natin, ibibidyo mo pa. Sorry ho, I'm not referring to wala ho, in general po ito. Although marami ako nakikita, even bloggers, they help the umano, but they have to have a video for their content. Nakakalungkot lang hong isipin. Diba? I hope this story of Dr. Howard Kelly is best example on how to help people. Na huwag nyo na hong ipaalam sa iba. Tinan nyo ho yung kapalit, partner ng babae. Pinaalam ba niya sa nanay niya, sa mga kapitbahay niya na, oy, tinulungan ko yung bata, pinanom ko ng gatas, painumin nyo rin. Ganun ba dapat tayo? Pero di ba ang kapalit, hindi naman ho kinabukasan Years later, taon
ang binilang. Pero hindi siya nakalimutan nung bata. Ganun ho yun. Tulad do sa atin dito, hindi ko naman pinagmamayabang partner. Nung panahon po ng dating administrasyon, yung malasakit ho natin every Thursday. Yeah? Diba? Dahil sa Malasakit Center ni Senator Christopher Bongo. Good morning po. And Team Bongo. Mga kaibigan, hindi naman ho sila humingi ng kapalit eh. Hindi naman tayo humingi partner na sasabihin mo dun sa mga pumupunta rito dati na daan-daang mga kababayan natin. Tama? Tama ba, di ba? Oo. Daan-daan. Every Thursday po yun dati. Ilang taon din po yun. Ilang buwan. Daan-daan pumupunta po rito every Thursday para humingi ng tulong. Wala ko po kaming sinabi na makinig kayo sa DWWW 774 na maging kapalit. We don't care if you don't listen to us. Ang importante, nakatulong tayo. Di ba, partner? Oo. Kaya pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon eh. Alam po natin, lahat po tayo may mga karamdaman, pero still malakas pa rin tayo because God is with us. Yes. Yun lang yung kapalit na hinihingi natin, yung kalusugan, ipag-pray kami, wala nang iba, ipagdasal po kami na malakas po kami sa araw-araw. Oo. Alright? Pwede rin naman partner yung halimbawa, di ba may tumulong sa'yo, tapos Correct. ayaw niyang magpabayad or Yeah. yung kapalit nun, itulong mo sa Itulong iba. mo sa iba. Pay it forward, ang diba? tinatawag. You see, mga kaibigan, doing kindness, yun ang magandang virus. Anong tawag doon sa ano na yun? Ay, yung virus. Yung virus na napakabuti na pag in-spread mo positive Correct. at maganda ang kakahinat na mga kaibigan. Sana po yung may natutunan tayo sa storya, nakaka-touch po. Na-touch ako na, oo nga pala talaga, ang pagtulong mo na ipakita sa iba. Oo. Yung mga nagpapakita ho sa video, ang habol po nila ay makilala ho sila at sumikat po sila. Ganun lang ho yun. Bato-bato sa langit po, ang tatamaan po, huwag kayong magagalit sa amin. Sa totoo lang po tayo because Diyos ang pinag-uusapan po natin. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774.